Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa ESP ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng mga kakayahan. Unang markahan, una at ikalawang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ng natatanging kakayahan, halimbawa talentong ibinigay ng Diyos, nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan ng may pagtitiwala sa sarili. Naipamalas mo noong nakaraang taon ang pag-unawa sa pagpapakita ng mga kilos na nagpapahalaga sa sarili, kapwa, bansa at Diyos. Ngayon, ikaw ay nasa ikatlong baitang na, mas mapapalalim pa ang iyong pag-unawa sa iba't ibang pagpapahalaga tungo sa maayos at masayang pamumuhay na may mapanagutang pagkilos at pagpapasya. Ngayon ay tutukuyin mo ang iyong mga talento o natatanging kakayahan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng mga natatanging kakayahan ng may pagtitiwala sa sarili. Kaya mo bang tukuyin ang mga kilos na nagpapakita ng kakayahan? Paano mo masasabi na ang isang gawain ay kakayahan o hindi? Suriin ang bawat larawan. Tukuyin ang kilos na ipinakikita. Ang kakayahan o talento, ability o talent sa Ingles ay espesyal na katangian. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang katulad mo. Ito ang dahilan kung bakit naisasagawa o naisasakilos mo ang iba't ibang gawain. Halimbawa na ang husay sa pagsayaw, pag-awit, pagguhit, at marami pang iba. Nagmumula ang lahat ng ating mga kakayahan mula sa Diyos. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa lahat. Dahil dito, kailangan mong gamitin, ipakita at linangin ang mga ito. Ilan sa mga paraan upang malinang ang taglay mong mga kakayahan ay ang patuloy na pag-eensayo at pagsasakilos ng mga ito. Dapat ka ring maging masaya habang ginagawa ang mga ito. Maaari ding matutuhan mo pa ang ibang kakayahan o talentong hindi mo pa taglay sa ngayon. Hindi ka dapat nahihiya o natatakot sa pagpapamalas ng iyong mga kakayahan. Mahalagang magtiwala ka sa iyong sarili. Gawain isa, basahin ang bawat item, isulat ang tama kung wasto ang ipinapakitang damdamin sa pagsasakilos ng kakayahan, at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang isa, mahusay gumuhit si Luis. Marami na siyang naiguhit. Tuwang-tuwa siyang ipinakikita ito sa ibang bata. Masaya din siyang natutuwa ang mga kaibigan sa ginagawa niya. Ang tamang sagot ay tama. Bilang dalawa, hawak-hawak ni Trixie ang laylayan ng kanyang damit habang tumutula. Hindi siya mapakali dahil baka magkamali siya. Ang tamang sagot ay mali. Bilang tatlo, matikas ang tindig ni Mabel habang umaawit sa harap ng kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Ang tamang sagot ay tama. Bilang apat, matapos pagtawanan ng madapa, hindi na mapilit si Jerome na sumali muli sa paligsahan sa pagtakbo. Ang tamang sagot ay mali. Bilang 5,
Umiiyak si Janice habang sumasayaw dahil kasisimula pa lamang niyang mag-ensayo. Ang tamang sagot ay mali. Mahusay mga bata. Gaano kahalaga ang magamit mo ang iyong talento? Anong mangyayari kung hindi mo ito ipakikita? Halina at basahin natin ang isang kwento. Si Ento, ang batang maraming talento. Isinulat ni J. Lopo. Si Ernesto, o mas kilala sa kanila bilang si Ento, ang batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakaaawit, at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya. Maging ang mga kapitbahay at kaedad na mga bata ay humahanga sa kanya. Isang araw, pinaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. "Ang ganda ng boses mo, Ento," sabi ng dumaang si Aling Carmela. "Manang-mana sa inang si Gemma," dagdag pa niya. Masayang-masaya si Ento. Umawit siyang muli. Maganda ang simula. Sa bandang dulo na mataas na ang tono ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmok. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi na rin siya tumutula at sumasayaw. Naging tahimik siya. Naging hindi na rin siya palakibo. Ang dating masiglahing bata ay naging malungkutin. Kinausap siya ng kanyang nanay Gemma. "Anong problema mo, Ento?" Nakayuko lang siya at umiling-iling. "Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan?" tanong ng nanay. "Nauunawaan ko ang nangyari, subalit hindi ka dapat malungkot," paliwanag nito. "Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit. Pero sumabit po at pumiyok ako. Pinagtawanan po nila ako," tugon niya. "Ayaw ko na pong umawit. Huhuhuhu," ang sambit niya habang humihikbi. Alam mo ba, Ento, na kahit ang mga sikat na mang-aawit ay nagkakamali rin? Tanong ng nanay. Ganon pa man, hindi sila tumitigil. "Hindi ko na po kayang umarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko," sabi ni Ento. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unti-unting hihina. Ganito, Ento, ang pagpapatuloy ng nanay. Ang kakayahan o talento ay dapat patuloy na nililinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-e-ensayo. Inaaral mo rin ito kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka. Darating ang panahon, ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay. Napaisip si Ento. Tama nga ang sinabi ni nanay. Simula noon, araw-araw na siyang nag-e-ensayo at ipinakikita ang kakayahan. Bumalik na ang kanyang tiwala sa sarili. Gawain 2. Sagutin ang mga katanungan ayon sa kwentong binasa.
Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, ang mga sumusunod ay katangiang taglay ni Ento, maliban sa A. Pagguhit, B. Pag-awit, C. Pagsayaw, D. Pag-arte. Ang tamang sagot ay D. Bilang 2, ang damdamin ni Ento kapag naipakikita niya ang kakayahan at kapag pumapalakpak na ang mga kapitbahay ay blank. A. Naiinis, B. Nalulungkot, C. Natutuwa, D. Natatakot. Ang tamang sagot ay C. Bilang 3, ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit ay blank. A. Umiyak ng umiyak, B. Nagkulong at nagmukmok, C. Tumahimik at hindi kumibo, D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Bilang 4, kapag hindi ginamit o ipinakita ang kakayahan, maaaring blank ito. A. Mawala, B. Dumami, C. Humusay, D. Malinang. Ang tamang sagot ay A. Bilang 5, sa huli, tulad ni Ento, mahalaga na ibalik ang blank. A. Kabutihan, B. Kalungkutan, C. Katamaran, D. Tiwala sa sarili. Ang tamang sagot ay D. Magaling mga bata! Gawain 3. Tukuyin ang iyong mga kakayahan o talento. Magsulat ng 3 kakayahang taglay mo. Ilagay sa kabilang bahagi kung alin ang pinakagusto mo mula 1 hanggang 3. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain 4. Tukuyin ang mga kakayahan o talento na nakikita mo sa iba. Pumili ng 3 kakayahang nais mong taglayin. Isulat sa kabilang bahagi ang mga paraang gagawin mo upang matutuhan ang mga ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin.
Gawain 5. Piliin ang iyong natatanging kakayahan. Mag-ensayong mabuti at ipakita ito sa mga kasapi ng pamilya. Umpisahan ang pagpalabas sa pagpapakilala tulad ng nasa ibaba. Mayroon kang 1 minuto para ito ay gawin. Tandaan, ang kakayahan o talento, ability o talent sa Ingles ay espesyal na katangian. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang tulad mo. Ito ang dahilan kung bakit naisasagawa o naisasakilos mo ang iba't ibang gawain. Nagmumula ang lahat ng ating mga kakayahan mula sa Diyos. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa lahat. Dahil dito, kailangan mong gamitin, ipakita, at linangin ang mga ito. Pagtataya, basahin ang pangungusap at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang pagwawakas, masasabi mo na ang bawat tao o batang tulad mo ay may taglay na kakayahan, regalo ito ng Diyos na dapat pahalagahan. Mainam na matukoy mo ang mga ito at maipakita. Magtiwala sa sarili na kaya mo itong gawin, gamitin at ipakita sa iba. Makatutulong ang pag-eensayo, paghingi ng tulong sa iba at sariling pagsisikap upang mas mahigit pang matutuhan ang dati at bagong kakayahan. Karagdagang gawain. Sa inyong journal, isulat ang inyong natutunan sa ating aralin. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!